Maingat kong hinahaplos ang kwelyo ng mamahaling taksido ni Anton, ang lalaking sinuportahan ko sa loob ng 11 taon. Ngayong gabi ay ipagdiriwang ang aking pagtatapos bilang doktor. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Salamat at nakuha mo na ang PhD mo, Melissa. Dahil sa wakas, ay maaari ko na ring itapon ang papel ko bilang asawa mo. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng yelo na dumadaloy sa aking mga ugat. Inilapag niya ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng vanity table, sa tabi mismo ng aking doctorate hood. Anton, what is this? Isang biro ba ito? Ang tanong ko ay hindi nagmula sa takot, kundi sa isang matalas na pagtataka habang nakatitig ako sa kanyang refleksyon sa salamin. Hindi siya sumagot. Sa halip, bumukas ang pinto ng aming suite at pumasok ang aking biyenan na si Doña Aurora. Kasunod ang isang babaeng nakasuot ng puting bestida na tila isang anghel, si Celine, ang aking head researcher sa lab. Hawak ni Celine ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay puno ng peking luha na tila handang pumatak sa anumang sandali. Melissa, iho, huwag na nating pahabain pa ang eksenang ito. Ang tinig ni Doña Aurora ay puno ng otoridad at panghahamak. Alam nating lahat na ginamit mo lang ang pera ni Anton para sa pag-aaral mo. Na yung doktor ka na, bayad na ang utang na loob niya sa iyo. Si Celine, siya ang tunay na nagmamahal sa anak ko. At kailangan niya ng proteksyon. Hindi tulad mong matigas at walang pakiramdam. I'm so sorry, Dr. Melissa. Ang boses ni Celine ay nangangatog. Isang mahusay na pagganap ng isang biktima. Hindi ko sinasadyo mahalin si Anton, pero buntis ako at mahina ang puso ko. Hindi ko kakayanin ang stress ng isang iskandalo. Please, para sa bata, palayain mo na si Anton. Naramdaman ko ang gipit na hangin sa loob ng silid. Sa labas, naririnig ko ang tawanan ng mga bisita at ang tugtog ng orchestra na naghihintay sa aking grand entrance. Ang bawat salita nila ay tila isang gonting humahampas sa aking pagkatao. Sinusubok ang gisingin ang isang emosyong hindi na nila matatagpuan. Sinusubukan nilang gamitin ang aking dangal upang ipahiya ako, upang pilitin akong lumuha at magmakaawa. Lumingin si Anton sa kanyang mamahaling relos. Ang relos na binili ko para sa kanya nung nakaraang anibersaryo namin. Pirmahan mo na ang petition for annulment na yan, Melissa. Inayos na ni Mama ang lahat. Iiwan ko sa iyo ang lumang kondo sa QC at ang maliit na kotseng ginagamit mo. Huwag mo nang tangkaing humingi ng higit pa dahil sa record ng bangko, ako ang nagpundo ng buhay mo sa loob ng 10 taon. Sa sandaling ngayon, ang lahat ng sakripisyo ko ay nagmula sa aking gunita. Ang mga gabi na hindi ako natutulog para tapusin ang kanyang mga business proposal, ang mga investment na palihim kong ginawa sa pangalan niya para lamang umangat ang kanyang career, at ang kumpanyang CureTech na itinayo ko mula sa aking sariling dugo at pawis habang siya ay abala sa pakikipag-flirt sa kanyang mga assistant. Isang malalim at malamig na katahimikan ang bumalot sa aking diwa. Ang sakit na dapat sana ay napabagsak sa akin ay biglang nag-anyong kristal. Matigas, matalas, at transparent. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Sa halip, dahan-dahan kong kinuha ang fountain pen sa ibabaw ng mesa. Kailangan niya ng proteksyon? Ang aking tinig ay lumabas na parang isang bulong ng hangin sa gitna ng sementeryo. Tiningnan ko si Celine, na ngayon ay nakakapit sa braso ni Anton. At sa tingin mo, Anton, ang pagpapakasal sa isang babaeng hindi man lang kayang tumayo sa sarili niyang mga paa ang magliligtas sa reputasyon mo? Melissa, huwag mong baliktarin ang sitwasyon. Singhal ni Anton. Pirmahan mo na yan. Nakakahiya sa mga board members na nasa labas. Mumiti ako. Hindi ang niting nakasanayan nilang makita, kundi isang niting puno ng panganib. Dahan-dahan kong inilapat ang panulat sa papel at nilagdaan ang aking pangalan ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat kurba ng aking pirma ay isang latay sa aming nakaraan. Nang matapos ako, inabot ko ang sobre kay Anton.
Ang aking mga daliri ay hindi man lang nanginig. Ayon, malaya ka na. Pero tandaan mo ang gabing ito, Anton. Dahil ito ang huling gabi na maririnig mo ang pangalang Melissa Vera bilang iyong asawa. Good. At least may natira pang pride sa'yo, sabi ni Doña Aurora habang kinukuha ang sobre. Ngayon, lumabas ka na doon at tanggapin ang diploma mo. Pagkatapos ay umalis ka na sa hotel na ito. Hindi ka nakabilang dito. Hindi ko sila sinagot. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-send ng isang maikling mensahe kay Attorney Valeriano. Execute Operation Phoenix. Sell all my shares in CureTech to the Global Bio Group now. Remove Anton's name from all executive access. Leave him the debt. Tumayo ako ng tuwid. Inayos ang aking doctorate gown at tiningan sila sa huling pagkakataon. Celine, sana ay kayanin ng mahinamong puso ang susunod na mangyayari. At Anton, salamat sa regalong ito. Mas mahal pa ito sa 850 milyong dolyar na halaga ng aking kumpanya na kakarampot na lang ang matitira sa iyo. Hindi ko na hinintay ang kanilang reaksyon. Ang tunog ng aking matulis na heels sa sahig ay tila isang martsa ng tagumpay habang naglalakad ako palabas ng suite. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang pagbagsak ng kaharian na binuo ko para sa kanila at ang pagsikat ng isang bagong imperyo na ako lamang ang reyna. Pagbukas ko ng pintuan ng ballroom, ang liwanag ng mga kamera ay tumama sa aking mukha. Nugumiti ako sa harap ng media. Ang aking mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, ang aking puso ay kasing lamig na ng kalawakan. Ang Melissa na martir ay patay na. Ang nakatayo rito ay ang babaeng sisira sa lahat ng kumuha sa kanyang kapayapaan. Ang gagundong ng kalakpakan mula sa Grand Ballroom ay tila isang malayong bulong na lamang, habang mabilis na binabaybay ng aking sasakyan ang daan patungo sa mansyon. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay kasing bigat ng telang pelus na bumabalot sa aking upuan. Hindi ko tinitingnan ang aking diploma na nasa tabi ko. Sa halip, ang aking mga mata ay nakatuon sa madilim na kalsada, habang ang aking isipan ay abala sa pagbuo ng mga susunod na hakbang sa chessboard na ako mismo ang naglatag. Pagdating ko sa mansyon, bumukas ang malaking pintuang kahoy na tila isang bibig ng dambuhala na handa akong lamunin. Ngunit hindi na ako ang Melissa na takot sa dilim. Pumasok ako sa loob at dinatnan ko sina Anton, Celine at Doña Aurora na tila nagdiriwang na. May hawak silang mga baso ng kristal at ang halimuyak ng mamahaling wine ay humahalo sa amoy ng mga bulaklak sa sala. "You're finally here," bungad ni Anton. Inilapag niya ang kanyang baso sa ibabaw ng lamesang gawa sa ivory. Sana ay naging masaya ang huling gabi mo bilang isang Vera. I hope you enjoyed your 5 minutes of fame, Melissa. I did, Anton. Higit pa sa inaasahan mo. Sagot ko nang may kasama ang sulyap. Nandito lang ako para kunin ang ilang mahahalagang gamit ko. Pagkatapos noon, hindi niya na kailangang makita ang anino ko sa pamamahay na ito. Biglang tumayo si Doña Aurora. Ang kanyang muka ay puno ng panghahamak habang himihimas ang kanyang perlas na kuwentas. Huwag mong kalilimutan, Melissa, na bawat hibla ng damit na suot mo, bawat sapatos na nasa closet mo, at maging ang edukasyong ipinagmamalaki mo ay galing sa pawis ng aking anak. Utang mo sa amin ang lahat ng kung anong meron ka ngayon. You are nothing but a charity case that we took in. Naramdaman ko ang pait ng kanyang mga salita, ang lason ng utang na loob na palaging ipinupukol sa akin sa tuwing gusto nilang kontrolin ang aking buhay. Ngumiti ako ng bahagya, isang matigas na ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Utang na loob? Yan ba ang tawag niyo sa 10 taon ng pagpapatakbo ko sa kumpanya mo, Anton? Sa mga gabi na ako ang gumagawa ng desisyon habang ikaw ay abala sa paglustay ng pera sa mga walang kwentang bagay? Stop it, Melissa! Sigaw ni Anton. Ang kanyang muha ay namumula na sa galit. Huwag kang masyadong mayabang.
You were just a wife, an ornament. Ako ang mukha ng kumpanya. Ako ang rason kung bakit tayo may ganitong karangyaan. Sa gilid, dahan-dahang lumapit si Celine. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang pusang naghahanap ng atensyon. Dr. Melissa, please, huwag na tayong mag-away. Alam kong masakit, but it's time to let go. You're too smart to be this bitter. Hayaan mo na kaming maging masaya ni Anton. Para naman sa baby na dinadala ko, ayaw kong lumaki siyang may kaaway ang kanyang ama. Tiningnan ko si Celine mula ulo hanggang paa. Ang kanyang pa-victim na akto ay tila isang sirang plaka sa aking pandinig. Bitter? No, Celine. Bitter is a term for people who lost something valuable. In this case, I am just disposing of the trash. At tungkol sa baby mo, sana ay hindi mamana ng batang yan ang kakayahan mong magsinungaling habang nakatitig sa mata ng iba. How dare you! Akmang sasampalin ako ni Anton, ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay, ay sinalo ko na ang kanyang pulsuhan. Ang aking pagkakahawak ay kasing higpit ng bakal, isang puwersang hindi niya inaasahan mula sa akin. Huwag mong susubukan, Anton, bulong ko. Ang aking tinig ay puno ng panganib. Hindi na ako ang babaeng maari mong saktan at pagkatapos ay hihinga ng paumanhin. Today, the power dynamics have shifted. Binitawan ko ang kanyang kamay ng may pandidiri. Lumakad ako patungo sa aking silid at kinuha ang aking laptop bag at ang itim na envelope na naglalaman ng mga tunay na dokumento ng CureTech. Hindi ko na kailangan ang mga alahas, ang mga mamahaling gown, o ang anumang bagay na nagpapaalala sa akin ng nakalipas na dekada. Ang lahat ng yon ay mga kadena lamang na handa ko ng putulin. Hababa na ako ng hagdan nang marinig ko ang halahak ni Doña Aurora. Umalis ka na. Umalis kang walang dala. Let's see how far your PhD will take you without our money. Huminto ako sa huling baitang ng hagdan at lumingon sa kanila. Oh, by the way, Anton, since mahilig kayong mag-usap tungkol sa pera, I hope you checked the mail today. Pinirmahan ko na ang lahat ng turnover papers ng mansyong ito. Since you insisted that everything belongs to you, I decided to give you exactly what you wanted. Kumunot ang noo ni Anton. What do you mean? The mansion, the cars, the lifestyle? Lahat yan ay nakapangalan na sa iyo ngayon. Pati na rin ang mga utang at amortization na nakalakip sa mga yan na hindi mo binabasa dahil masyadong abala ka sa pagpapatakbo ng kumpanya. You wanted ownership, Anton. Now, you have it. Good luck paying for the maintenance and the loans starting tomorrow. Iniwan ko silang nakatayo sa sala. Ang kanilang mga mukha ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito at kaba. Lumabas ako ng mansyon at hindi na muling lumingon. Ang sariwang hangin ng gabi ay humahaplos sa aking mukha. Isang paalala na sa wakas ay malaya na ako. Sumakay ako sa isang naghihintay na itim na sedan. Sa loob, naroon si Attorney Valeriano. Handa na ba ang lahat, Attorney? Tanong ko. Yes, Dr. Mel. The transfer is complete. In 48 hours, the bank will start calling him, and the Global Bio Group has officially wired the first installment of the acquisition. Kinuha ko ang aking tablet at tiingnan ang aking bank account. Ang mga numerong naroon ay sapat na upang bumili ng 10 mansyong tulad ng iniwan ko. Ngunit hindi pera ang aking habol. Ang gusto ko ay makita ang pagbagsak ng bawat pader ng kasinungalingang itinayo nila. Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita ko sa side mirror ang mga ilaw ng mansyon na dahan-dahang naglalaho. Sa loob ng bahay na yon, alam kong nagsisimula ng gumapang ang takot sa puso ni Anton. Isang tawag mula sa kanyang bangko ang tiyak na gigising sa kanya mula sa kanyang panaginip. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata. Dinarama ang bawat pintig ng aking puso na tila isang orasan na nagbibilang ng bawat sandali ng kanilang pagkagunaw. Ang lason ng utang na loob ay wala na sa aking sistema. Ngayon, ang tanghing dumadaloy sa aking mga ugat ay ang malamig at rasyonal na plano para sa aking muling pagsilang
bilang isang reyna. Ang liwanag ng mga gusali sa labas ng bintana ng opisina ni Attorney Valeriano ay tila mga bituin na nakasabog sa madilim na pelus ng gabi. Narito ako, nakaupo sa isang silya na gawa sa mamahaling balat, habang pinagmamasdan ang mga dokumentong nakalatag sa mesa. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga numerong sapat na upang baguhin ang takbo ng medisina sa buong mundo at sapat na rin upang ibaon sa limot ang lalaking minahal ko sa loob ng mahabang panahon. Dr. Vera, everything is ready, panimula ni Attorney Valeriano. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ramdam ko ang bigat ng katapatan sa bawat salita niya. Ang Global Bio Group ay tapos na sa kanilang huling audit. Ang halagang $850 milyong ay handa nang ilipat sa iyong pribadong account sa sandaling lumapat ang iyong pirma sa dokumentong ito. Tumingin ako sa logo ng CureTech na nasa itaas ng pahina. Ang kumpanyang ito ang aking panganay. Ito ang bunga ng aking mga gabi sa laboratorio. Ang mga sakripisyo ko habang ang ibang kababaihan ay abala sa pagpili ng mamahaling bag. Habang si Anton ay abala sa pagpapanggap na isang matagumpay na CEO, ako ang tahimik na arkitekto sa likod ng bawat tagumpay. Salamat, Attorney. At ang tungkol sa mga dokumentong pinirmahan ni Anton noong nakaraang buwan, tanong ko habang kinukuha ang aking fountain pen. Bahagyang ngumiti ang abogado. Isang ngiting tila nagsasabing, nakuha niya ang aking mensahe. Ang tiwala ni Anton sa iyo ay naging pinakamalaki niyang pagkakamali. Ang inakala niyang mga investment papers para sa bagong sangay ng kumpanya ay mga personal loan guarantees sa totoo lang. Pinirmahan niya ang mga iyon nang hindi binabasa ang fine print dahil masyado siyang kampante sa iyong pagiging masunuring asawa. Sa madaling salita, lahat ng utang ng CureTech ay nakapangalan na sa kanya ngayon, habang ang lahat ng asset at teknolohiya ay inilipat na sa bagong holding company na ikaw lamang ang may-ari. Dahan-dahan kong inilapat ang dulo ng panulat sa papel. Ang pagdaloy ng tinta ay tila isang matalim na hiwa sa aking nakaraan. Bawat kurba ng aking pangalan ay isang hakbang palayo sa martir na si Melissa. Ito ang aking deklarasyon ng kalayaan. Ang bawat pahinang nilalagdaan ko ay nagsisilbing hatol sa kataksilan ni Anton at sa kapalaluan ng kanyang pamilya. Dan, sabi ko matapos ang huling pahina. Inabot ko ang mga papeles kay Attorney Valeriano. I want the announcements to be released in stages. Gusto kong maramdaman nila ang unti-unting pagguho ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Consider it done, Dr. Vera. Bukas na bukas din. Mararamdaman na ni Anton ang unang epekto nito, sagot niya. Eksakto sa sandaling yon, ang aking personal na telepono ay nakatanggap ng isang mensahe. Hindi ito mula kay attorney, kundi isang alerto mula sa system ng aming mansyon. Ang credit card ni Anton na nakakabit sa aking supplementary account ay sinubukang gamitin sa isang mamahaling restaurant. Status, declined. Naisip ko ang eksena sa restaurant na yon. Siguradong kasama niya si Celine. Siguradong nag-order sila ng pinakamahal na champagne para ipagdiwang ang kanilang tagumpay laban sa akin. Ang hiyang nararamdaman ni Anton sa harap ng waiter at ng mga tao ay kakarampot pa lamang sa kahihiyang naranasan ko nang iabot niya ang divorce papers sa gitna ng aking pagtatapos. Kinuha ko ang isang maliit na litrato mula sa aking pitaka. Isang lumang litrato namin ni Anton noong nagsisimula pa lamang kami. Punit na ang mga gilid nito at kupas na ang kulay. Hinawakan ko ang mukha niya sa litrato, ang mukha ng lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Pagkatapos, nang walang pag-aalang-langan, binitiwan ko ito sa loob ng shredder na nasa gilid ng mesa. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay nagbigay sa akin ng kakaibang ginhawa. Ang huling piraso ng aking emosyon para sa kanya ay naging maliliit na hibla na lamang ng basura. Attorney, tawag ko bago ako tumayo. Make sure Celine's medical records are verified. I have a feeling her weak heart is just as fake as her smile. As you wish, Dr. Vera.
We are already looking into it. Lumakad ako, patungo sa bintana. Tinitingnan ang lungsod, na tila nasa ilalim na ng aking mga palad. Bukas, magigising si Anton sa isang mundo kung saan ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki, ang kotse, ang bahay, ang kumpanya, ay tila mga bula na biglang naglaho. At ang tanging maiiwan sa kanya ay ang mga utang na hindi niya kayang bayaran. At ang isang babaeng, ang tanging habol, ay ang kayamanang wala na sa kanya. Tumunog muli ang aking telepono. Isang tawag mula kay Anton. Hindi ko ito sinagot. Hinayaan ko lang ang pag-vibrate nito sa aking palad hanggang sa tumigil ito. Pagkatapos, muli itong tumunog. At muli. Sa bawat pag-vibrate, ramdam ko ang kanyang desperasyon. Biglang pumasok ang isang mensahe mula sa kanya. Melissa, anong ginawa mo? Bakit hindi gumagana ang mga card ko? Bakit may mga taong nagtatanggal ng mga gamit sa kumpanya? Sagutin mo ako! Gumiti ako ng malamig habang tinititigan ng screen. Ang laro ay nagsisimula pa lamang, Anton. At sa pagkakataong ito, hindi mo kayang dayain ang tadhana. Lumabas ako ng opisina ni Attorney Valeriano na may taas na no. Ang bawat hakbang ko ay puno ng kumpiyansa. Habang naglalakad ako sa lobby ng gusali, sinalubong ako ng aking bagong security detail. Sa hotel na po ba tayo, Dr. Vera? Tanong ng isa sa kanila. No, sagot ko habang sumasakay sa SUV. Dumaan muna tayo sa opisina ng CureTech. I want to see the look on his face when he finds out that he no longer has access to his own office. Habang bumabaybay kami sa kalsada, ang aking isipan ay payapa. Ang pirma ng kamatayan para sa kanyang karanyaan ay nailagda na. At sa bawat segundo na lumilipas, ang talim ng aking paghihiganti ay mas lalong tumatalas. Hindi pa man sumisikat ng husto ang araw, ang katahimikan ng mansyon ng mga Vera ay binalot na ng tensyon. Nakatayo si Anton sa gitna ng sala, hawak ang kanyang telepono habang pilit na tinatawagan ang manager ng kanyang bangko. Sa tabi niya, si Celine ay hindi na ang maamong tupa na nakilala ko. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang tinig ay matinis na parang sirang plaka. Anton, ano ba? Sabi mo sa iyo ang mansyong ito? Bakit may mga taong nasa labas at nagsasabing kukunin nila ang mga sasakyan? Ang boses ni Celine ay wala ng bahid ng tamis. Ang kanyang mukha na dati ay tila isang porselanang anghel ay namumula na sa galit. I thought everything was under control. Paano nga ang check-up ko? Paano ang baby? Tumahimik ka muna, Celine. I'm trying to fix this. Sigaw ni Anton. Baka sa kanyang mga mata ang puyat at takot. Ang bawat tawag niya ay nauuwi sa parehong sagot. Account frozen. Ang lahat ng ari-ari ang ipinagmamalaki niya ay tila mga anino na naglaho sa dilim. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ang pumasok sa bakuan. Hindi sila gumawa ng anumang ingay, ngunit ang kanilang presensya ay sapat na upang manginig si Doña Aurora na kabababa lang mula sa kanyang silid. Anong karapatan niyong pumasok dito? Do you know who we are? Hamon ng matanda. Isang lalaking nakabarong ang lumapit at nag-abot ng isang dokumento. Kami po ay mula sa Sheriff's Office, kasama ang mga kinatawan ng bangko. Ang property na ito ay nagsilbing collateral para sa isang loan na hindi nabayaran. Ayon sa kasunduan, ang foreclosure ay epektibo na ngayong araw. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ako sa harap ng mansyon. Ngunit hindi ako pumasok. Nakaupo lang ako sa loob ng aking bagong bulletproof na SUV. Pinapanood ang bawat detalye mula sa tinted na bintana. Nakita ko kung paano hilahin ang kulay pulang sports car ni Anton. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Celine habang pilit niyang itinatago ang kanyang mukha mula sa mga usisirong kapitbahay. Pinaba ko ng bahagya ang salamin ng kotse nang makita kong papalapit si Anton sa akin. Marahil ay nakilala niya ang aking presensya. Melissa!
Melissa, alam kong ikaw ang may gawa nito. Sigaw niya, habang sinusubukang kumatok sa bintana. Ibalik mo ang lahat. You can't do this to me. Asawa mo pa rin ako sa mata ng batas. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Ang aking mga mata ay walang emosyon, kasing lamig ng bakal ng kotseng naghihiwalay sa amin. Asawa? Ang huling pagkakaalala ko, Anton, ay iniabot mo sa akin ang annulment papers sa harap ng lahat. Pinigay ko lang sa'yo ang kalayang hiningi mo, kasama ang lahat ng responsibilidad na kaakibat nito. Melissa, please. Si Mama, tumataas ang blood pressure niya, at si Celine, buntis siya. Pagmamakaawa niya. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Ang dating mapagmataas na CEO ay tila isang pulubing humihingi ng limos. Anton, don't use them as shields, malamig kong sagot. You wanted ownership. You wanted to be the man of the house. Now be a man and face your debts. At si Celine, kung tunay siyang anghel, siguradong hindi ka niya iiwan noong wala ka ng pera, di ba? Nasilayan ko sa likuran niya si Celine na imbes na lumapit para damayan si Anton, ay abala sa pag-iimpake ng sarili niyang mga gamit sa isang maliit na maleta. Nakita ko ang panlilisik ng mga mata ni Celine nang magtama ang aming paningin. Wala na ang pa-victim na maskara. Ang naroon ay isang oportunistang naghahanap na ng susunod na mabibiktima. Itaas ko muli ang salami ng kotse. Drive! Utos ko sa aking driver. Iniwan namin si Anton na nakatayo sa kalsada habang isa-isang inilalabas ang mga gamit mula sa mansyong minsan naming itinuring na tahanan. Tumuloy kami sa opisina ng CureTech. Sa entrance pa lang, hinarangan na ng aking mga bagong security guards ang sasakyan ni Anton na pilit sumusunod. Pagbaba ko, sinalubong ako ni Attorney Valeriano. Dr. Vera, the press is waiting. The news about the acquisition is already top headlines. Habang naglalakad ako sa lobby, nakita ko si Anton na pilit nagpupumiglas sa mga guards sa labas. Bitawan niyo ako! CEO ako ng kumpanyang ito! Sigaw niya. Huminto ako at lumingon sa kanya mula sa malayo. Sa harap ng lahat ng empleyado at ng media na nagsisimula ng magsipatingin, nagsalita ako ng malakas at malinaw. Mr. Vera, you were never the CEO because of your brilliance. You were there because I allowed you to represent me. Ngayong wala na ang pahintulot ko, isa ka na lamang estranghero sa gusaling ito. Eksakto sa sandaling yon, isang courier ang lumapit kay Anton at nag-abot ng isang itim na envelope. Binuksan ito ni Anton nang manginginig ang mga kamay. Ito ang huling regalo ko sa kanya, isang demand letter mula sa BIR at sa kumpanya. Dahil sa mga investment na ginawa niya gamit ang pondo ng kumpanya para sa mga luho nila ni Celine, nahaharap siya sa kasong estafa at tax evasion. Kailangan niyang magbayad ng 50 milyong piso sa loob ng 48 oras upang hindi mailabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Napaupo si Anton sa semento ng parking lot. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Sa di kalayuan, nakita ko si Celine na sumasakay sa isang taxi. Dala ang kanyang mga maleta, nang hindi man lang lumingon sa lalaking sinabi niyang mahal niya hanggang kamatayan. Attorney? Tawag ko habang naglalakad patungo sa elevator. Make sure the media gets a clear shot of that demand letter. I want the whole Philippines to know what happens to people who bite the hand that feeds them. Pagsara ng pinto ng elevator, tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin. Ang mapagpanggap na anghel ay tuluyan ng nalaglag ang mga pakpak. At ako? Ako'y nagsisimula pa lamang lumipad. Ang hangin sa itaas ng Marina Bay Sands ay malamig. Humahaplos sa aking balat na tila isang mamahaling seda. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking penthouse suite, tinitingnan ang mga ilaw ng Singapore na tila mga diamanteng nakasabog sa kadiliman. Wala na ang bigat sa aking dibdib. Wala na ang anino ng pag-aalinlangan. Sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang tamis ng tagumpay na binuo ko mula sa sarili kong mga kamay. Dr. Vera,
The international press is ready for the teleconference. Wika ng aking assistant na si Sofia. The investors from Europe and New York are also on standby. Everyone wants to hear from the woman behind the CureTech breakthrough. Tumango ako at inayos ang aking puting blazer. Hindi na ako si Melissa, ang asawang laging nasa background. Ngayon, ako na si Dr. Mel Vera, ang siyentipiko at negosyanteng nagpabagsak sa mga pader ng tradisyon. Pagpasok ko sa conference room, sinalubong ako ng mga mukhang puno ng paghanga at respeto. Ang mga tanong nila ay tungkol sa hinaharap ng medisina, tungkol sa $1 billion na halaga ng aking imbensyon. Isang mamamahayag mula sa isang tanyag na business magazine ang magtanong, Dr. Vera, your sudden rise to global prominence coincided with your high-profile annulment. Many are wondering, how did your ex-husband, the former CEO of CureTech, take all of this? Numiti ako ng bahagya. Isang matipid ng ngiti na dumaan lamang sa aking mga labi. To be honest, Mr. Anton Vera was a minor experiment in my life that failed to yield positive results. In science, we don't dwell on failed experiments. We learn from them and move on to bigger, more complex problems. At sa ngayon, wala na siyang espasyo sa aking laboratorio o sa aking buhay. Habang tinatamasa ko ang rurok ng aking karera, sa isang madilim at masikip na eskinita sa Makati, nakatayo si Anton sa harap ng isang pawn shop. Ang kanyang mukha ay hulas. Ang mamahaling polo shirt na dati ay laging plansado, ay gusot-gusot na ngayon. Hawak niya ang kanyang huling Rolex, ang huling alaala ng kanyang nakaraang karangyaan. Sir, 10,000 piso na lang po ang mabibigay namin dito. Marami ng gasgas ang bezel. Wika ng lalaki sa loob ng glass window. 10,000? 1,000,000 ang bili ko rito, sigaw ni Anton. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng bagsik. Ito ay boses ng isang taong gutom at desperado. Napilitan siyang tanggapin ang pera dahil ang kanyang sikmura ay hindi marunong maghintay. Paglabas niya, bumuhos ang ulan. Ngunit wala na siyang kotseng sasakyan. Wala na ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanya. Samantala, si Celine ay nasa isang madilim na bar, sinusubukang ayusin ang kanyang makeup sa isang maliit at basag na salamin. Wala na ang kanyang mga designer bags. Naibenta na niya ang lahat para pambayad sa kanyang mga personal na utang. Ang kanyang weak heart ay tila gumaling na dahil sa pangangailangang humanap ng bagong sponsor. Nakita ko siya sa isang video na ipinadala ng aking mga tauhan. Nakikipag-flirt sa isang matandang negosyante, kinagamit ang parehong mga linyang ginamit niya kay Anton. Poor Celine. Bulong ko sa aking sarili habang iniinom ang aking wine. Ang akala niya ay ginto ang nakuha niya kay Anton. Hindi niya alam na tanso lang ang itinira ko para sa kanya. Bumalik ang aking atensyon sa aking trabaho. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, may isang bagay na nakapukaw ng aking pansin. Isang lalaking laging nakatayo sa di kalayuan sa tuwing lumalabas ako ng gusali sa Singapore. Hindi siya mukhang reporter. Hindi rin siya mukhang bodyguard. Siya ay laging nakasuot ng itim na suit, tahimik na pinapanood ang bawat galaw ko. May kung anong pamilyar sa kanyang mga mata. Isang pamilyar na tila nanggaling sa isang nakaraang matagal ko nang ibinaon. Sophia, investigate that man. Utos ko. I want to know who is following me. Yes, Dr. Mel. Ayusin ko po agad. Bago matapos ang gabi, isang malaking balita ang yumanig sa social media sa Pilipinas. Isang video scandal ang kumalat. Isang video kung saan huling-huli si Celine na nagnanakaw ng alahas mula sa kwarto ng negosyanteng huli niyang nilapitan. Ang kanyang anghel na imahe ay tuluyan ng nadurog. Ang mga komento ng mga tao ay kasing lupit ng mga latay ng latigo. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Anton sa aking private line. Sa pagkakataong ito, sinagot ko ito. Hindi dahil sa awa, kundi dahil gusto kong marinig ang tunog ng kanyang pagkatalo. Melissa, please, help me. Hikbi niya sa kabilang linya. Celine is in jail.
I have nothing left. Kahit pagkain, wala na ako. Utang na loob, Melissa. Kahit konting tulong lang. Utang na loob, Anton? Ang aking boses ay parang isang talim ng kutsilyo. Ibinigay ko na sa'yo ang lahat ng hiningi mo. Ang kalayaan mo, ang kumpanya mo, at ang babaeng pinili mo. Kung wala kang natira, huwag mo akong sisihin. Sisihin mo ang sarili mo dahil hindi mo alam ang halaga ng taong nasa tabi mo noong wala ka pa. I'm sorry, Melissa. I'm so sorry. Ang sorry ay para sa mga taong nagkamali nang hindi sinasadya, Anton. Ang ginawa mo ay isang desisyon, at ang bawat desisyon ay may katumbas na presyo. Ngayon, pagbayaran mo ito. Ibinaba ko ang telepono at hinarap ang malawak na dagat. Ang aking puso ay hindi naramdaman ang saya ng paghihigante. Ang naramdaman ko ay ang katahimikan ng katarungan. Ang bagong reyna ay hindi na kailangang tumingin sa likod. Ngunit ang misteryosong lalaki sa ibaba ng gusale, bakit pakiramdam ko ay may mas malaki pang lihim na naghihintay na mabuksan? Ang bawat hakbang ko sa pulang kapet ng Manila Hotel ay tila isang marcha ng katarungan. Nakasuot ako ng isang itim na silk gown na yakap ang aking katawan, tila isang balute ng kapangyarihan. Ang mga diamante sa aking leeg ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier, ngunit wala nang hihigit pa sa ningning ng aking mga mata. Ako ang panauhing pandangal ngayong gabi, ang bilyonaryong siyentipiko na nagbigay ng pinakamalaking donasyon para sa mga batang may sakit. Sa loob ng ballroom, ang bawat mata ay nakatuon sa akin. Ang mga bulong ng paghanga ay tila mga alon na humahampas sa pampang. Ngunit sa gitna ng karangyaan, isang pamilyar na amoy ng desperasyon ang pumasok sa aking pandama. Sa isang sulok, nakita ko sila. Ang mga anino ng aking nakaraan na pilit nagsusumiksik sa isang mundong hindi na nila kinabibilangan. Sina Anton at Celine. Mukha silang mga multo na pumasok sa isang piging. Si Anton ay nakasuot ng taksido na halatang malaki sa kanya, marahil ay hiniram o nakuha sa murang halaga. Si Celine naman ay pilit na nagtatago sa likod ng isang makapal na makeup, ngunit hindi nito kayang takpan ang pamumutla ng kanyang mukha at ang takot sa kanyang mga mata. Melissa? Ang tinig ni Anton ay basag habang humaharang siya sa aking daraanan. Ang mga gwardiya ay akmang lalapit, ngunit tinaas ko ang aking kamay upang pigilan sila. Gusto kong maramdaman nila ang rurok ng kanilang kahihiyan. Mr. Vera, malamig kong bate. Hindi ko alam na tumatanggap na pala ang gala na ito ng mga taong may mga nakabinbing warrant of arrest. Please, Melissa. Kahit isang minuto lang, pagsusumamo niya. Namatay si Mama kaninang umaga. Ang puso niya, hindi niya kinaya ang foreclosure. Wala kaming pambayad sa punerarya. Tulungan mo naman kami alang-alang sa pinagsamahan natin. Ang pinagsamahan natin ay natapos sa sandaling iniabot mo ang annulment paper sa akin, Anton. Sagot ko ng walang bakas ng emosyon. At ang pagkamatay ng iyong ina ay bunga ng inusariling kasakiman. Hindi mo ako maaring sumbatan sa mga aning inyong itinanim. Biglang sumingit si Celine. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Napakasama mo, Melissa. Ikaw ang pumatay kay Doña Aurora. Ikaw ang sumira sa buhay namin. Wala kang puso. Itinaas ni Celine ang kanyang nanginginig na kamay upang ihampas sa aking pisngi. Isang desperadong kilos ng isang taong wala ng baraha. Ngunit bago pa lumapat ang kanyang palad, mabilis ko itong nasalo sa hangin. Ang aking pagkakahawak ay kasing higpit ng isang pandemikong sakit na walang lunas. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking mukha ay tila isang pader ng yelo. Huwag mong susubukan, Celine, bulong ko. Ngunit ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng paligid. Ang mga kamay na ito ay ginagamit sa pagligtas ng buhay, hindi sa pakikipag-away sa isang tulad mo. At bago mo ako tawaging walang puso, baka gusto mong ipaliwanag sa lahat kung bakit ang medical record mo tungkol sa iyong weak heart ay peke
at gawa-gawa lamang ng isang tiwaling doktor na binayaran mo. Nanlaki ang mga mata ni Celine. Ang kanyang labi ay nangatal. Inilabas ko ang isang folder mula sa aking assistant at ibinagsak ito sa harap nila. Narito ang listahan ng mga lalaking niloko mo, Celine. Mula sa mga negosyante sa Makati hanggang sa mga politiko sa probinsya. Pare-pareho ang istorya mo. Isang buntis na babaeng may sakit sa puso na nangangailangan ng proteksyon. Anton was just your latest victim. Although he deserved it for being a fool, ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang mga kamera ng media ay mabilis na nag-flash. Kinukunan ang bawat segundo ng kanilang pagkawasak. Si Anton ay napatingin kay Celine nang may pagtataka at puot. Celine? Totoo ba ito? Hindi ka ba talaga buntis? Hindi ba talaga mahina ang puso mo? Hindi nakasagot si Celine. Sa halip, sinubukan niyang tumakbo palayo. Ngunit nadapa siya sa kanyang sariling gown, isang imahe ng ganap na pagkatalo. Pinitiwan ko ang kamay ni Celine nang may pandidiri. Kinuha ko ang isang bote ng hand sanitizer mula sa bag ng aking assistant at dahan-dahang nilinis ang aking mga kamay sa harap nilang dalawa. Ang bawat kilos ko ay puno ng insulto. Biglang lumuhod si Anton sa aking harap, sa gitna ng ballroom, sa ilalim ng mga ilaw ng media. Melissa, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Niloko lang niya ako. Ikaw ang kailangan ko, Melissa. I still love you. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa aking sapatos. Ngunit wala akong naramdaman, kundi awa. Awa para sa isang lalaking walang paninindigan. Love is a word you don't have the right to use, Anton. You love the lifestyle I gave you, not me. At ngayon, tapos na ang palabas. Lumingon ako kay Attorney Valeriano na kakarating lang. Attorney, ang mga pulis? Nasa labas na po sila, Dr. Vera. Hinihintay na lang ang hudyat. Sagot niya. Good. Isama niyo na sila. Ang silid ng kulungan ay mas angkop sa kanila kaysa sa ballroom na ito. Habang hinihila ng mga otoridad sina Anton at Celine palabas ng hotel, ang mga tao ay nagsimulang pumalakpak. Ngunit hindi ako nagdiwang. Lumakad ako patungo sa bintana ng hotel, tinitingnan ang lungsod. Ang katarungan ay nakamit na. Ngunit ang isang tanong ay nananatili sa aking isipan. Attorney, tawag ko nang hindi lumilingon. Bakit ganun na lamang ang tulong mo sa akin? Hindi lang ito dahil sa trabaho, di ba? Sandaling tumahimik si Attorney Valeriano. Dr. Mel, may mga utang na loob na hindi nababayaran ng pera. Ang tatay ko, siya ang unang pasyente na nakatanggap ng gamot na inimbento mo nung nag-aaral ka pa lang. Utang ko sa'yo ang buhay niya. Isang kurot sa puso ang naramdaman ko. Sa gitna ng kataksilan, may mga tao pa palang nakakaalala ng kabutihan. Ngunit ang misteryosong lalaki sa Singapore, ang lalaking laging sumusunod sa akin. Nakita ko siyang muli sa labas ng hotel, nakasandal sa isang itim na kotse, nakatitig sa aking bintana. Sino siya? At ano ang kinalaman niya sa huling piraso ng puzzle ng aking buhay? Ang amoy ng luma at kinakalawang na bakal ay humahalo sa amoy ng murang disinfectant sa loob ng presinto. Nakatayo ako sa harap ng selda. Hinihiwalay lamang ng mga rehas mula sa lalaking minsan kung pinangakuan ng habambuhay. Si Anton ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang taksido ay punit na at puno ng dumi. Sa kabilang selda, naroon si Celine, nakatalikod at pilit na itinatago ang kanyang muka na wala na ang kinang ng isang bituin. Nandito ka ba para pagtawanan kami, Melissa? Ang boses ni Anton ay galing sa ilalim ng lupa, tuyot at walang pag-asa. Nandito ako para ibigay ang huling dokumentong kailangan mong malaman. Sagot ko habang inaabot sa kanya ang isang clipping ng pahayagan at ang kopya ng acquisition contract ng CureTech. Gusto kong basahin mo ito ng malinaw, Anton, para hindi mo masabing hindi ako naging patas sa'yo. Dahan-dahang kinuha ni Anton ang papel. Habang binabasa niya ang mga numerong nakasulat doon,
Ang $850 milyong na kabayaran para sa kumpanyang at itinuring niyang walang kwenta, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila lalabas sa kanilang mga kinalalagyan. $850 million? Bulong niya. Melissa, totoo ba ito? Ang kumpanyang sinasabi ko sa iyong ibenta na natin dahil pabigat lang, ito ang halaga niya? Oo, Anton. At ang transaksyon yon ay natapos eksaktong 1 oras bago mo iniabot sa akin ang annulment paper sa hotel. Malamig kong paliwanag. Kung nanatili kang tapat, kung hindi mo pinairal ang iyong kasakiman at kalibugan, kalahati ng halagang yan ay sa iyo sana. Ngunit dahil pinili mong itapon ang basura, gaya ng sabi mo, ang tanging naiwan sa iyo ay ang 50 milyong pisong utang na hindi mo kailanman mababayaran. Isang nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Anton. Isang tawang puno ng kabaliwan. Napasabunot siya sa sariling buhok habang tinititigan ang mga rehas. Sa kabilang dako, nang marinig ni Celine ang halaga ng pera, bigla siyang lumingon at dumikit sa rehas. Melissa! Melissa! Maawa ka! Sigaw ni Celine. Ang kanyang mga kuko ay kumakalos sa bakal. Hindi ko naman gustong saktan ka. Ginawa ko lang yon dahil sa hirap ng buhay. Bigyan mo lang ako ng kahit $1 milyong, aalis na ako sa buhay niyo ni Anton. Please, ayaw kong mabulok dito. Tiningnan ko si Celine nang may matinding pandidiri. Ang perang pinaghirapan ko ay hindi para sa mga taong tulad mo, Celine. Gagamitin ko ang bawat sentimo niyan para sa mga taong tunay na nangangailangan ng gamot. Hindi sa mga taong ang tanging sakit ay ang kawalan ng konsensya. Tumalikod na ako upang umalis. Ngunit huminto ako nang marinig ko ang huling tanong ni Anton. Si Mama, alam ba niya ito bago siya mamatay? Huminto ako at lumingon ng bahagya. Oo, Anton. Attorney Valeriano visited her at the hospital. Ipinakita niya ang balita tungkol sa $850 milyong. She died knowing that the wealth she craved for her son was already within her reach, but was lost forever because of her own arrogance. She died in debt, knowing her family name is now synonymous with failure. Naiwan ko ang tunog ng pagtangis ni Anton sa loob ng presinto. Paglabas ko, ang sariwang hangin ng gabi ay sumalubong sa akin. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Sa ilalim ng isang posting ilaw, nakatayo ang misteryosong lalaki. Sa pagkakataong ito, hindi na siya lumayo. Lumakad siya patungo sa akin at sa ilalim ng liwanag, nakilala ko ang kanyang muka. Gabriel? Ang aking boses ay bahagyang nanginig. Si Gabriel Silva. Ang aking karibal sa universidad, ang lalaking laging sumusubok na higitan ako sa bawat research paper. Ang huling balita ko sa kanya ay naging isa siyang tanyag na bioengineer sa Europe. Long time no see, Melissa. Wika niya. Ang kanyang boses ay malalim at may kasamang kakaibang init. O dapat ko na bang tawaging the $850 milyong na queen? Bakit mo ako sinusundan, Gabriel? Are you here to compete with me again? Hamon ko, bagamat ang aking puso ay tumitibok ng mabilis sa hindi malamang rason. Ngumiti siya, isang ngiting totoo at walang halong panloloko. I'm not here to compete, Mel. I'm here to offer a partnership. Ang Global Bio Group na bumili ng kumpanya mo? I am the Chief Scientific Officer of that group. I was the one who pushed for the acquisition because I knew your work was genius. And because I knew you needed a way out of that toxic marriage. Napatigil ako. Kaya mo ba ginawa ang lahat ng ito? To help me, I did it because you deserve it. At dahil 10 taon ko nang hinihintay na maging malaya ka. Seryoso niyang sagot. Inabot niya ang kanyang kamay sa akin. The past is in ashes, Melissa. Let's build something real this time. Tiningnan ko ang kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin ako sa kalangitan. Ang mga bituin ay tila mas maliwanag ngayon.
Ang reyna ay hindi na nag-iisa sa kanyang trono. Dahan-dahan kong inabot ang kanyang kamay at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang sikat ng araw na tumatama sa mga dambuhalang bintana ng aking bagong opisina sa Bonifacio Global City ay tila isang mainit na yakap ng pag-asa. Wala na ang amoy ng luma at madilim na laboratorio na pinagtiyagaan ko noon para lamang makatipid sa kumpanya ni Anton. Ngayon, ang bawat gamit sa paligid ko, mula sa pinakamodernong microscope hanggang sa mga automated na centrifuge, ay simbolo ng aking muling pagsilang bilang si Dr. Melissa Vera. Nakatayo ako sa harap ng glass wall, tinitingnan ng abalang kalsada sa ibaba. Ang mga tao roon ay tila mga langgam na mabilis na gumagalaw. Bawat isa ay may kanya-kanyang layunin. Napanghiti ako ng mapait nang maalala ko na ilang linggo pa lang ang nakalilipas. Ang layunin ko ay mabuhay lamang sa ilalim ng anino ng isang lalaking hindi marunong rumespeto. "You look like you're deep in thought, Mel." Ang boses ni Gabriel ay bumasag sa katahimikan. Pumasok siya dala ang 2 baso ng kape. Ang halimuyak ng bagong giling na beans ay humalo sa amoy ng sterile na hangin sa loob ng laboratorio. "Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat, Gabriel." Sagot ko habang tinatanggap ang kape. Dati, ang pinakamalaking tagumpay ko ay ang makitang masaya si Anton sa mga business reports na ginagawa ko. Ngayon, ang tagumpay ko ay ang makitang ang aking mga imbensyon ay gagamitin na sa buong mundo. Umupo si Gabriel sa gilid ng aking lamesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. "That's because you were an architect building a mansion for someone who only deserved a hut, Mel. Na yung para sa sarili mo na ang itinatayo mo, the world is seeing your true potential." By the way, the legal team just sent an update. Inilapag niya ang isang tablet sa harap ko. Ang balita ay tungkol sa hatol kay Celine. Dahil sa dami ng mga complainant na lumutang matapos ang aking pagbubunyag sa gala, nahaharap siya sa 10 taon ng pagkakakulong nang walang piyansa dahil sa syndicated estafa. Si Anton naman ay tuluyan ng idineklarang bankrupt. Ang kanyang pangalan ay nakalista na sa lahat ng bangko bilang isang blacklisted individual. Ang kumpanyang Vera Holdings, tuluyan na itong binura sa listahan ng stock exchange. "It's over for them," bulong ko. Walang saya sa aking tinig, kundi isang malalim na pakiramdam ng pagtatapos. Ang karma ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin, ngunit dumarating ito sa tamang oras. "Actually, may isa pa," dugtong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging mas seryoso. "Nabalitaan kong si Anton ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang kargador sa pier. Minsan siyang nakitang nakikipag-away sa mga kanto para sa kakarampot na barya. Ang dating king of Vera Holdings ay naging isang anino na lamang sa kalsada." Hindi ako sumagot. Sa aking isipan, nakita ko ang imahe ni Anton no nakaluhod sa hotel. Ang kanyang mga luha na pumatak sa aking sapatos. Ngunit ang imaheng yon ay mabilis na naglaho, pinalitan ng imahe ng aking sarili na may suot na puting lab coat, handang harapin ang susunod na hamon ng siyensya. "Gabriel, tungkol sa partnership natin," panimula ko. "Gusto kong magpokus sa pediatric oncology. Gusto kong ang mga bata ang unang makinabang sa bagong version ng CureTech." "That's exactly why I wanted to work with you, Melissa." Gabriel stood up and extended his hand again, but this time, it wasn't just a handshake. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay at bahagyang piniga ito, isang tahimik na pangako ng suporta. "You have the brain of a scientist and the heart of a survivor. Let's make history." Naramdaman ko ang kakaibang kaba, isang kilig na matagal ko nang kinalimutan. Ngunit hindi ito ang kilig na naramdaman ko kay Anton, na puno ng pagpapacute at mga mabulaklak na salita. Ang nararamdaman ko kay Gabriel ay ang kilig ng pagkilala. Ang pagkilala ng isang kapwa-eksperto, ng isang taong nakakakita sa aking halaga, nang hindi ko kailangang magmakaawa. Isang tawag mula sa intercom ang bumasag sa aming sandali. "Dr. Vera,
the board of directors from Global Bio Group is waiting in the boardroom. They are ready for the presentation of the Phase 2 clinical trials. I'm coming, sagot ko. Inayos ko ang aking salamin at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Ang babaeng naroon ay hindi na ang martir na si Melissa. Ang babaeng naroon ay ang reyna na bumangon mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Habang naglalakad kami ni Gabriel patungo sa boardroom, narinig ko ang bulungan ng mga empleyado. Ngunit hindi na ito bulong ng panghahamak o tsismis. Ito ay bulong ng respeto. Ito ang mundong kinalalagyan ko ngayon. Isang mundong puno ng lohika, talino, at katotohanan. Pagbukas ng pinto ng boardroom, tumayo ang lahat ng mga matataas na opisyal. Isang simpleng tango ang ibinigay ko sa kanila. Good morning, everyone! Let's get to work! Wika ko sa wikang Taglish na puno ng awtoridad. Ngunit bago ako magsimula, isang mensahe ang pumasok sa aking private phone. Isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito ng mabilis. Melissa, please, kahit 1,000 piso lang, hindi na ako kumakain. I'm dying. Tulungan mo ang dati mong asawa. Walang pag-aalinlangan kung pinindot ang block button. Ang aking mukha ay nanatiling kalmado. Tila walang anumang nangyari. Ang bawat sentimo ko ay may layunin. At ang pagpapakain sa isang taong sumira sa aking tiwala ay hindi kabilang doon. Dr. Vera, are you ready? Tanong ng chairman. Yes, sagot ko habang binubuksan ang aking presentation. I am more than ready. Habang nagsasalita ako tungkol sa mga cell structures at molecular biology, ramdam ko ang titig ni Gabriel sa akin mula sa kabilang dulo ng lamesa. Alam kong ang bawat salitang binibitawan ko ay hindi lamang tungkol sa medisina. Ito ay tungkol sa aking tagumpay laban sa lahat ng nag-akalang wala akong mararating. Ang aking paghihiganti ay hindi natapos sa kulungan. Ito ay nagpapatuloy sa bawat buhay na maililigtas ko at sa bawat pangarap na muli kong bubuuin nang wala ang tulong ng kahit sinong lalaki. Ang bawat tagumpay ay may kaakibat na ingay. At sa aking kaso, ang ingay na yon ay nagmula sa mga taong akala ko ay tuluyan ko nang nabaon sa limot. Nakatayo ako sa gitna ng isang marangyang function hall sa Makati para sa paglulunsad ng Vera Silva Pediatric Foundation. Katabi ko si Gabriel na ang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Ngunit sa gitna ng aking talumpate tungkol sa libreng gamot para sa mga batang may cancer, isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan ng silid. Napakagaling mong magsalita tungkol sa pagtulong, Melissa. Pero bakit ang sarili mong pamilya ay hinayaan mong mabulok sa kalsada? Lumingon ang lahat. Ang mga lente ng kamera ay mabilis na humarap sa likuran ng hall. Isang babaeng nasa huling bahagi ng kanyang ika-60 taon ang naglalakad patungo sa stage. Si Tia Zenaida, ang kapatid ni Doña Aurora. Nakasuot siya ng itim na damit, ngunit bakas sa kanyang muka ang kapaitan na hindi kayang itago ng anumang tela. Melissa, wala kang puso! Sigaw niya, habang itinuturo ako ng kanyang nanginginig na daliri. Namatay ang kapatid ko sa isang pampublikong ospital na parang isang pulube. At ang pamangkin ko na si Anton, nakikita ko sa pier na nagkakarga ng mga sako para lang may makain. Habang ikaw, nagpapakasasa sa bilyon-bilyon mo. Nasaan ang utang na loob mo? Ang mga bulungan sa paligid ay tila mga bubuyog na biglang nabulabog. Ramdam ko ang paghigpit ng hawak ni Gabriel sa aking siko. Isang senyales na handa siyang tumawag ng security. Ngunit pinigilan ko siya. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking mic at lumakad patungo sa gilid ng stage, mas malapit sa aking nambabatikos. Hindi ako nanginig. Hindi ako nagalit. Sa halip, ang aking mukha ay nanatiling tila isang kalmadong lawa sa gitna ng bagyo. Tia Zenaida, ang aking tinig ay malenaw. Umaabot sa bawat sulok ng hall nang hindi kailangang sumigaw. Ang utang na loob
ay para sa mga taong nagbigay ng kabutihan. Ang pamilya Vera ay hindi nagbigay sa akin ng anuman, kundi sakit, kataksilan, at pananamantala. Sa loob ng 10 taon, ako ang bumuhay sa inyong lahat. Ako ang nagbayad ng mga utang niyo sa sugal, ang nagpundo ng inyong marangyang lifestyle, habang ako ay nagtatrabaho ng 12 oras sa laboratorio. Kahit na, pamilya mo pa rin sila! Singhal ng matanda, habang pilit na humahagulgol para makuha ang simpatya ng media. Ang pamilya ay pinoprotektahan ang isa't isa, hindi ninanakawan. Patuloy ko. Gusto niyo ba talagang pag-usapan ang katotohanan sa harap ng mga kamera? Gusto niyo bang ilabas ko ang mga bank records na nagpapatunay na si Doña Aurora ay kumuha ng pondo mula sa aking research grants para pambili ng kanyang mga alahas? O ang katotohanan na namatay siya sa pampublikong ospital dahil tumanggi siyang gamitin ang murang gamot na inaalok sa kanya dahil sa kanyang pride? Pinili niyang mamatay sa pot kaysa tanggapin ang tulong na galing sa basurang tulad ko. Natahimik ang buong hall. Maging si Tia Zenaida ay natigilan. Ang kanyang pa-victim na akto ay biglang naging hungkag. Inilabas ko ang isang puting envelope mula sa aking bulsa. Sa loob nito ay ang resibo ng buong gastusin sa punerarya ni Doña Aurora. Ako ang nagbayad niyan, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil iyon ang tamang gawin para sa isang taong minsan kong naging kapamilya. Ngunit hanggang doon na lang yon. Ang perang hawak ko ngayon ay para sa mga batang ito. Itinuro ko ang mga larawan ng mga pasyente sa screen. At hindi para pundohan muli ang inyong katamaran. Security, pakalabas na po si Madam. Utos ni Gabriel sa isang malamig na tono. Habang hinihila si Tia Zenaida palabas, pilit pa rin siyang sumisigaw ng mga sumpa. Ngunit wala nang nakikinig. Ang media ay abala sa pagkuha ng aking reaksyon. Isang reaksyong puno ng dignidad at rasyonal na paninindigan. Humarap ako muli sa podium. Ipagpaumanhin niyo ang istorbo. Ang nakaraan ay tila isang hagupit na paminsan-minsan ay sumusubok sa ating katatagan. Ngunit ang sugat ng kahapon ay siyang nagpapatibay sa ating bukas. Dr. Silva, shall we continue with the presentation? Numiti si Gabriel sa akin, isang ngiting puno ng pagmamalaki. Pagkatapos ng event, habang kami ay naglalakad patungo sa parking lot, biglang bumuhos ang ulan. Ang tunog ng mga patak sa semento ay tila isang musika ng paglilinis. You handled that like a queen, Melissa, wika ni Gabriel, habang binubuksan ang payong para sa amin. Hindi ko nahahayaang gamitin nila ang damdamin ko para kontrolin ako, Gabriel. Sagot ko habang nakatitig sa dilim. Ang hagupit ng nakaraan ay wala ng latay sa akin. Ngunit sa labas ng gate ng hotel, isang lalaking basang-basa sa ulan ang nakatayo, nakatingin sa aming sasakyan. Si Anton. Hindi na siya ang mapagmataas na lalaking kilala ko. Siya ay tila isang basang sisiw, nanginginig sa ginaw. Hawak ang isang karatula na may nakasulat na, Melissa, I'm dying. Please forgive me. Tumingin ako sa kanya mula sa loob ng sasakyan. Nakita ko ang kanyang mga mata. Puno ng pagsisisi, o marahil ay puno pa rin ng manipulasyon. Hindi ko alam at wala na akong pakialam. Drive, utos ko sa aking driver. Hindi ko binaba ang salamin. Hindi ko siya binigyan ng kahit isang sulyap ng awa. Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita ko sa side mirror kung paano siya naiwan sa gitna ng ulan. Unti-unting naglalahu sa dilim. Melissa, tawag ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay marahang pumatong sa aking balikat. Are you okay? I am more than okay, Gabriel. Sagot ko, habang isinasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. I am finally free. Ngunit sa aking isipan, may isang maliit na pag-aalinlangan. Ang sakit ba ni Anton ay totoo? O ito na naman ang huling baraha ng mga Vera para hatakin ako pabalik sa kanilang impyerno? Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng aking laboratorio ay tila isang matalim na kutsilyong humahati sa hangin.
Nakaupo ako sa harap ng aking computer, tinititigan ang mga medical record na nakuha ni Attorney Valeriano mula sa pampublikong ospital kung saan dinala si Anton matapos siyang himatayin sa gitna ng ulan. Bilang isang siyentipiko, sanay ako sa mga numero at katotohanan. At ang katotohanang nasa harap ko ay tila isang mapait na biro ng tadhana. It's stage 4 na lung cancer, Melissa. Ang boses ni Gabriel ay mababa, puno ng seryosong tono habang inilalapag niya ang isang folder sa aking mesa. Ang irony ng sitwasyon ay nakakasulasok. Ang gamot na inimbento mo, ang kumpanyang ibinenta mo sa halagang $850 milyong ay ang tanging teknolohiya sa mundo na may kakayahang magpahaba ng buhay niya. Ang gamot na dati ay nasa ilalim ng kanyang ilong, ngayon ay hindi na niya maabot. Sumandal ako sa aking upuan at ipinikit ang aking mga mata. Hindi ko naramdaman ang lungkot. Ang naramdaman ko ay ang bigat ng katarungan. Sa tingin mo ba, Gabriel, dapat ko siyang tulungan? Ang sabi ng social media, ako raw ay walang puso kung hahayaan ko siyang mamatay sa ganoong kalagayan. Umupo si Gabriel sa tapat ko at hinawakan ng aking mga kamay. Ang puso mo, Melissa, ay matagal na nilang kinuha at tinapaktapakan. Ang tanong ay, hindi kung ano ang sasabihin ng mundo, kundi kung ano ang nararapat para sa isang taong sumira sa iyong danggal. Ang hustisya ay hindi palaging tungkol sa paghihigante. Minsan, ito ay tungkol lamang sa paghayaan sa tadhana na gawin ang kanyang trabaho. Nagpasya akong pumunta sa ospital. Hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang huling hukom. Pagpasok ko sa ward, ang amoy ng sakit at kalawang ay sumalubong sa akin. Naroon si Anton, nakahiga sa isang manipis na kutson, napapaligiran ng mga pasyenteng hindi rin alam kung aabot pa sa susunod na araw. Ang kanyang katawan ay payat na payat. Ang kanyang balat ay tila papel na madaling mapunit. Melissa, ang kanyang tinig ay tila isang kalo sa semento, mahina at puno ng paghihirap. Dumating ka. Alam kong hindi mo ako matitis. Tumayo ako sa gilid ng kanyang kama. Ang aking itim na trench coat ay tila isang anino ng kamatayan sa kanyang paningin. Narito ako para ibigay sa iyo ang katotohanan, Anton. Ang mga doktor mo ay sumuko na. Ang tanging paraan para mabuhay ka ay ang CureTech Protocol. Ang protocol na kinuwestiyon mo ang halaga. Ang protocol na tinawag mong sayang sa pera. Tulungan mo ako. Gamitin mo ang protocol mo sa akin. Ikaw ang may-ari. Please, Melissa. I don't want to die like this. Pilit niyang inabot ang aking kamay, ngunit umatras ako ng isang hakbang. Ang protocol na iyon ay nagkakahalaga ng $2 milyong bawat session, Anton. Ang aking boses ay walang panginginig. At ang listahan ng mga pasyenteng tatanggap niyan ay limitado lamang sa mga taong may malaking ambag sa lipunan o sa mga bata na may mahabang bukas pa. Saan ka doon kabilang? Sa mga taong nagnakaw sa asawa? Sa mga taong nagtaksil para sa pansariling kaligayahan? Nagsisisi na ako. Lahat ng pera ko nawala na. Si Celine nasa kulungan. Wala na akong kahit ano. Iyon ang pagkakamali mo, Anton. Akala mo ang pagsisisi ay sapat na para burahin ang lahat? Ang bawat desisyon mo ay may katumbas na presyo. Nung pinili mong itapon ako, pinili mo ring itapon ang iyong tanging pagkakataon sa kaligtasan. Hindi ako ang pumatay sa iyo. Ang sarili mong mga kamay ang naghukay ng iyong libingan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng Correctional Institute for Women, si Celine ay nakaupo sa sahig ng kanyang selda. Ang kanyang magandang muka ay may mga pasa mula sa pakikipag-away sa ibang preso. Ang kanyang weak heart na dati ay ginagamit niyang sandata, na yon ay tunay ng kumikirot dahil sa takot at hirap. Nabalitaan niyang ang huling lalaking niloko niya ay pumanaw na rin at wala nang matitirang tao para magpiyansa sa kanya. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang siklo ng dilim. Bumalik ako kay Anton. Huwag kang mag-alala.
ang funeral expenses mo ay babayaran ko pa rin. Iyon ang huling utang na loob na ibibigay ko sa pamilya Vera. Pagkatapos nyon, ang pangalan nyo ay tuluyan ng mabubura sa aking kasaysayan. Melissa, huwag! Huwag mo kong iwan! Ang kanyang sigaw ay nauwi sa isang malakas na ubo na may kasamang dugo. Lumakad ako palabas ng ward nang hindi lumilingon. Ang tunog ng aking sapatos sa tiles ng ospital ay tila isang huling hatol na umalingaw-ngaw sa buong gusali. Pagdating ko sa parking lot, nandoon si Gabriel. Naghihintay sa tabi ng kotse. "Is it done?" tanong niya. "It is finished, Gabriel," sagot ko habang sumasakay sa sasakyan. Wala na ang galit, wala na ang pot. Ang natitira na lang ay ang malinis na bukas. Habang umaandar ang sasakyan, binuksan ko ang bintana at hinayaan ang hangin na tangayin ang anumang natitirang alaala ng amoy ng ospital. Ang reyna ay nakapagbigay na ng kanyang huling hatol. Ang mga abo ng kahapon ay tuluyan ng itinangay ng hangin. At sa ilalim ng nagdiningning na mga bituin, ang bagong buhay ay handa ng magsimula. "Gabriel," tawag ko, habang hinahawakan ang kanyang kamay ng mahigpit. "Gusto kong pumunta sa ating bagong research center sa Palawan. Gusto kong simulan ang susunod na kabanata ng aking buhay sa gitna ng kalikasan at katahimikan." "As you wish, my queen," ngiti niya. Ngunit sa aking isipan, alam kong ang katarungan ay nakamit na. Ngunit ang mundo ay puno pa rin ng mga taong tulad ni Anton. At hanggat may mga taong mapang-api, hindi hihinto ang aking laban. Ang aking talino at yaman ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa bawat babaeng nakaranas ng hagupit ng kataksilan. Ang dapitapon sa dalampasigan ng El Nido ay tila isang painting na ginawa ng tadhana. Puno ng kulay ube, kahel, at ginto. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming bagong research facility. Pinapanood ang marahang paghampas ng mga alon sa mapuputing buhangin. 1 taon na ang lumipas mula nang huli kong makita ang mga rehas ng Maynila. 1 taon na ang lumipas mula nang tuluyan kong talikuran ang pangalang Melissa Vera, ang martir na asawa, at yakapin ang aking pagkatao bilang Dr. Melissa, ang arkitekto ng sarili kong tadhana. Tumunog ang aking telepono sa ibabaw ng lamesang gawa sa teakwood. Isang tawag mula kay Attorney Valeriano. "Dr. Mel, tapos na ang lahat." Ang kanyang boses ay kalmado, tila isang huling tuldok sa isang napakahabang pangungusap. Inilibing na si Anton kaninang umaga sa isang simpleng sementero sa probinsya. Walang dumalo, kundi ang ilang malalayong kamag-anak. At tungkol kay Celine, ang kanyang apela ay ibinasura ng korte. Mananatili siya sa loob ng mahabang panahon. Wala na silang kapangyarihang saktan ka pa. Ibinaba ko ang telepono at huminga ng malalim. Akala ko, kapag dumating ang araw na ito, makakaramdam ako ng matinding saya o marahil ay kaunting pait. Ngunit ang naramdaman ko ay isang malinis at payapang katahimikan. Wala ng galit. Wala ng pot. Ang mga taong sumira sa aking tiwala ay naging mga maliliit na bahagi na lamang ng aking gunita. Mga leksyong natutunan sa gitna ng unos. Pinatawad ko na ba sila? Marahil ay hindi sa paraang inaasahan ng mundo. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagpapabaya sa aking halaga sa loob ng 10 taon. Pinatawad ko ang aking puso sa pagpili sa maling tao. At ang kapatawarang yon ang naging susi upang maging malaya ang aking diwa. Ang katarungan ay nakamit na, at ang katarungang yon ay hindi nagmula sa pananakit, kundi sa pag-unlad ng aking sariling buhay. Napakalalim na naman ang iniisip mo. Isang mainit na tinig ang narinig ko sa aking likuran. Naramdaman ko ang mga kamay ni Gabriel na marahang pumatong sa aking mga balikat. Hindi siya nagsalita ng mahaba, hindi niya kailangang gawin yon. Sa loob ng 1 taon, ipinaramdam niya sa akin na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan, kundi isang pakpak na tutulong sa'yo upang mas lumipad ng mataas. Siya ang aking katuwang sa bawat pananaliksik
ang aking kakampi sa bawat laban, at ang aking pahinga sa bawat pagod. Iniisip ko lang, Gabriel, kung gaano kaganda ang mundo kapag wala ka ng kinatatakutan. Sagot ko habang isinasandal ang aking ulo sa kanyang dibdib. The CureTech Center is now helping hundreds of children. Ang pangarap ko ay hindi na lamang tungkol sa akin, kundi tungkol sa kanila. Dahan-dahan niyang hinarap ang aking muka at hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatama sa aking mga mata. You've built an empire from ashes, Melissa. And this is just the beginning. Hinalikan niya ako sa isang halik na puno ng respeto at pangako. Sa sandaling iyon, alam kong natagpuan ko ng aking happy ending. Hindi ito dahil sa mayaman ako, at hindi rin dahil sa may lalaking nagmamahal sa akin. Natagpuan ko ang kaligayahan dahil sa wakas. Mahal ko na ang babaeng nakikita ko sa salamin. Para sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento, naway maging aral ito na ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng taong nasa tabi nyo. Ang inyong talino, ang inyong sipag, at ang inyong dangal ay mga hiyas na walang sinumang makakapagnakaw. Huwag matakot na sunugin ang mga tulay na nagdadala sa inyo sa kapahamakan. Dahil minsan, kailangang maging abo ang lahat bago ka muling makabangon bilang isang reyna. Tumingin ako sa malawak na dagat habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot tanaw. Ang gabi ay dumarating, ngunit hindi na ako natatakot sa dilim. Hawak ko ang aking sariling liwanag. Ako si Dr. Melissa Vera, at ang aking kwento ay hindi natatapos dito. Ito ay ang simula ng isang walang hanggang paglipad